Hindi pantay na pagkakabahagi ng kaunlaran sa Laguna ang problemang kinakaharap ng probinsya. Paano ito reresolbahin? Ang huling bahagi ng kampanya serye sa Laguna sa pagpapatrol ni Ryan Chua. Kasabay ng tinatamasang kaunlaran ng Laguna, may mga nagsasabing na pag-iiwanan sila. Malayo para sa ilang ordinaryong mamamayan ang kaunlarang nakikita nila sa ibang mga bayan sa probinsya. Dito naman sa lugar namin, wala naman talaga kaming malaking income. Wala ditong pabrika, walang masyadong pangkabuhayan na pinagkikitaan. Ayon sa isang eksperto, isa sa mga dapat tutukan ng mga namumuno sa probinsya ang hindi pagkakabantay ng mga distrito pagdating sa kaunlaran ng ekonomiya at kabuhayan. Naniniwala si Profesor Asa Javier ng UP Los Baños na maitatama ito kung magtutulungan ang mga distrito. There can be a created balance, and then second is there can be a complementation of resources. What is not present in the first and second can be present in the third and fourth district. So it can be complement, and this is what we call interlocal cooperation. Pero para sa kasalukuyang pamunuan ng probinsya, patuloy na sa pag-unlad kahit ang mahihirap na bayan. Inaasahan ni Governor E.R. Ejercito na lalo pang uunlad ng mga ito sa pagpasok ng mas maraming mamumuhunan, pagdami ng infrastruktura at pagsigla pa ng turismo. Marami na po ang highly urbanized. From 5th class, nagiging 2nd class na. Pagsangan, 4th class, naging 2nd class na. So sabay-sabay po, nagiging passionate na rin, driven, motivated na dahil sa governor nila. Sa pananaw naman ng katunggali niyang si Edgar San Luis, marami pang problemang hindi nabibigyan ng solusyon. Although maganda ang ekonomiya, pero yung basic services ay hindi talaga naibibigay at hindi nalalaman ang mga tunay na dahilan kung bakit hindi maibsan ang ating mga problema lalo sa mga rural areas. Makikita mo from San Pedro, Binyan, Santa Rosa, Cabuyao, Calamba, napakalaki ng traffic. Problema yan. Waste management, problema rin. Peace and order, problema rin. Magkakaiba man ang paniniwala at pinanggalingan ng mga kandidato, pare-pareho nilang inihaharap ang sarili bilang sagot sa mga pangangailangan ng probinsya. I'm professionally competent. I'm a man of political will. I'm a man of action. I'm spiritually and physically prepared. Ang mai-offer ko ngayon ay yung aking sarili, ang oras ko, dahil yun nga sabi ko sa iyo, ako'y isang dedicated public servant. Sa darating na Mayo, mamamayan na ang huhusga kung sino sa kanila ang bibigyan ng pagkakataong pangatawanan ang mga binibitiwang salita. Saan man sa Laguna, damang-dama na ang init ng halalan. Naglipa na ang larawan ng iba't ibang kandidatong pare-parehong matatamis ang pangako. Malayo na ang narating ng Laguna, pero hamon pa rin sa mga gustong mamuno sa probinsya na siguruhin sa pagtamo ng kaunlaran, walang napag-iiwanan. Ryan Chua, Patrol ng Pilipino,